Napag-usapan natin ang patungkol sa attitude nitong si Testarossa kay Twilight, kung saan ay hindi natuwa itong si Twilight dito. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Dahil sa pinakitang attitude nitong si Testarossa ay nagsalita itong si Twilight sa kanya na hindi niya daw gusto ang asta nitong si Testarossa. Kanina daw ay gusto niya sana makapaglaro dito pero nagbago na daw ang isip niya. After niyang sabihin yon ay inrelease nitong si Twilight ang kanyang aura na kanina niya pa hold back. Sobrang lakas daw nitong aura na ito. Wala daw duda na level ito ng mga true dragons. Ito ang culmination ng kanyang research, ang kanyang pseudo dragon body. Para na rin siyang true dragon nang dahil dito na kung saan ay isa nga sila sa mga immortal beings na kapag namatay sila personality lang nila nagre-reset at perfectly na nai-reproduce ang kanilang soul over time. Pero hindi satisfied itong si Twilight sa ganitong klaseng sistema kasi para kay Twilight hindi daw talaga perfect ito kasi kung nakapag-resurrect ka nga pero nag-ibang personality mo hindi na daw talaga ikaw yon. The same thing na kapag same nga ang personality mo pero different body naman ganun din daw. Kaya gumawa itong si Twilight ng isang research kung saan pinilit niyang ma-retain ang core of the soul, the most important memory together with the heart core. Dito na dinevote nitong si Twilight ang kanyang buhay. Ginawa niya ang sarili niyang test subject at naging successful siya relatively easily sa pamamagitan daw ng pag-synchronize niya with many clones nagawa niyang maging prepared in advance. Kaya kahit na mamatay ang body mo preserved pa rin ang memory. Ginawa pala ni Twilight na model ang parallel existence ni Valgrind. Next naman daw for the most important part which is the personality. Ito yung hindi kayang ma-retain maging ng mga totoo na true dragons. Ito ang hardcore. Mahirap daw ito kasi ito ay something na walang form at something na nagbabago over time. Kasi nga habang tumatagal ang existence mo nagmamature ka or nagde-develop ang iyong worldview. Unless daw kaya mong i-freeze ang heart mo impossible daw na ma-maintain ang same state forever. Kaya kung hindi ka si Velsard imposible ito para sa'yo. Dito nahirapan si Twilight pero eventually nag-succeed rin siya dito. Nag-request siya kay Velsard na i-freeze ang kanyang hardcore gamit ang ice power nito. Basically, para siya nag-create ng mga backups sa kanyang memory at sa kanyang personality. So even if mamatay siya, hindi mawawala itong mga ito sa kanya once na nag-resurrect na nga siya. At hindi lang yon, dahil based nga kay Velsard at sa katawan ni Velsard itong kanyang ginawang research, malakas rin ito. Nagpo-possess ito ng combat capabilities na talagang comparable sa mga true dragons. Kaya para daw kay Twilight, maging primordial demons hindi tatalab sa kanya. Dahil dito, full of confidence ngayon itong si Twilight kasi although hindi ganun kalaki ang kanyang existence value, sing lakas siya ni Velsard in terms of magic power. By the way, mataas pa rin ang existence value niya. Hindi lang talaga kasing taas ng mga original na mga true dragons. Tsaka aside from that, meron din siyang sarili niyang skill. Ito yung unique skill na grid. Pero iba na daw itong grid na ito. Matagal rin pala itong ni-research nitong si Twilight. Marami daw pinagdaanan na host ang skill na ito. Na-acquire ito ng mga greedy na tao. Nung una, na kay Mariabel daw ito. Then eventually, napunta ito kay Yuki. Ini-observe daw ni Twilight yung process na yon. Ang overpowered rin pala nung grid na unique skill. Lalo na nung time na nagawa nito makasurvive kina Gay Crimson. Kasi dahil doon, nagawa ito ni Yuki na maipag-evolve sa kanyang ultimate skill form, which is the King Grid of Mammon. Up until that point, minamatyaga na talaga ni Twilight itong progress nitong si Yuki. Pero natigil siya dito. Nung time na na-dominate na itong si Yuki, nitong si Michael. Then later on, nabalitaan naman itong si Twilight na namatay na daw itong si Yuki Kagurazaka. Pero hindi na daw yung nagmamatter kasi nagawa na nitong si Twilight na maikapi itong skill na ito. At hindi lang yon, mas mataas pa sa ultimate skill ang kanya nakuha. Ang nature daw nitong skill na ito walang pakialam kung mabuti or masama ka. As long as greedy ka sa lahat ng bagay, pasok ka sa may criteria nito. Itong si Twilight nga kasi isang existence na full of intellectual curiosity. Hindi niya kayang isuppress ang kanyang desire na malaman ang lahat ng mga bagay. Kaya nag-qualified siya dito. Kasi kung mapapansin natin, marami ang ginawang masama itong si Twilight. Pero marami rin siyang ginawa ng mga mabubuting creations. Like talagang greedy lang siya pagdating sa may knowledge. Napatanong itong si Twilight kung ano daw kaya ang next stage ng ultimate skill. At dahil dito, inisacrifice niya ang ultimate skill na King of Greed Ammon at nai-obtain niya ang isang terrible na resulta na never daw dapat na mangyayari. Nakuha niya ang ultimate
ultimate skill na King of Evil ang Gra Mainyu. Sobrang deadly daw nitong ultimate skill na ito, to the point na mas malala pa ito sa mga powers ng mga deadly scenes, which are the counterparts ng ginawang powers nitong si Veldanava. Napaka-diverse daw nitong powers nito. Itong mga ito, Thought Acceleration, Omnipotent Perception, Analysis Appraisal, Creation of All Things, Ability Duplication, Ability Synchronization, Space-Time Manipulation, Multidimensional Barrier, at Eternal Return. Although ang pinaka-specialty talaga nitong ultimate skill na ito Creation and Research, unparalleled rin daw ito pagdating sa may combat. Maging ang culmination ng research nitong si Twilight na kanyang pseudo dragon form nagawa niyang mai-achieve dahil sa kanyang Evil King na ang Gra Mainyu. Kaya nagawa niya yung sistema nitong sila Veldora at Rimuru na as long as buhay itong si Valsard immortal at invincible rin siya. So ngayon nga inirelease nitong si Twilight ang kanyang Dragon Aura para i-intimidate itong si Testarossa. Napaka-overwhelming daw nito at ang existence value nitong dragon body na ito nearly 10 times na mas mataas compared kay Testarossa. Kaya confidently na tumawa itong si Twilight dito kasi sa isip niya wala daw way na matatalo siya nito. Mayabang daw itong si Testarossa kasi na-misunderstood daw nito ang kanyang posisyon. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.